Hello sir, may problema ako eh. Yung mga manok ko kasi may sipon na naman. Baka may mairekomenda kayong gamot na pwede dito. Uy, boss. Recommend ko herbal plants na lang. Meron po tayong pagpipilian. Problema mo din ba ang madalas sa pakakasakit ng mga alaga niyong manok? Magastos na ba masyado ang laging pagbili ng mga gamot ng mga ito? O kaya pa naman ng 15 pesos per tablet, 20 pesos per sachet, o kaya naman 15 pesos per injection? Naisip mo na bang luwi ka sa pinapasok mong negosyo dahil sa panay pakakasakit at sa kalaunan pagkamatay ng mga alaga mo? Kadalasan, ang mga manok ay nakakasakit at hindi mo ito napapansin unless malala na. Isa sa pinakamabisang paraan na masisiguro mong ang iyong mga alaga ay laging healthy ay ang pagpigil na hindi ito magkasakit at dun papasok ang pagbibigay ng vitamins at probiotics. Laging tandaan, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Siguro sa next na mga videos ko, gagawa tayo ng mga vlog tungkol sa probiotics, kaya abangan mo na lang. Pero minsan, talagang di napipigilan na sila ay magkasakit lalo na sa weather ngayon at tagulan. So mga boss, mga sir, mga bay, mga chong, mga ma'am, samahan niyo akong tuklasin ang mga herbal na gamot para sa ating mga alagang manok. Ito po ulit si AJ, ang Wandering Soul, at welcome sa aking channel. Ang pagmamanukan ay isang saklaw na agrikultura at isa sa pinagtutuunan ng pansin ng mga mananaliksik upang makahanap ng mga alternatibong bagay na magagamit at makakatulong sa produksyon nito. Sa malalaking producers ng mga manok ay hindi maiiwasan gumamit ng mga sintetikong gamot upang magkaroon lamang sila ng magandang kita at produksyon. Alam naman natin na ang paggamit ng sintetikong gamot ay maaaring makaapekto sa sistema ng manok at magdulot ng iba pang karamdaman. Ngunit paano nga ba natin maiiwasan ang mga ito? Base sa mga nakalap kong pag-aaral ng mga mananaliksik, napatunayan na ang paggamit ng mga halamang gamot ay maaaring gamitin din sa pag-aalaga ng mga manok maging ito man ay broiler, layer o pansabong. Sadyang mapagbigay nga naman talaga ang kalikasan, no? Hindi lang sa tao, pati na sa mga hayop. Makakatipid na ang maraming nagmamanukan, ligtas pa ang mga alaga. Kapag ang iyong manok ay nagkasipon, pisik o kaya nagkalagnat ay maaari mo itong bigyan ng isa sa mga sumusunod. Oregano. Ang oregano o Oreganum vulgare at tinatawag na wild marjoram sa ibang parte ng Europa ay isang halaman na mainam na pampagamot hindi lang sa tao kundi pati na rin sa mga alaga natin. Ang antioxidants na thymol, carvacrol, limonene, ocimene at caryophyllene ang nagbibigay ng flavor at halimuyak sa halamang ito. Ginagamit ito ng tao para sa mga sakit tulad ng sakit sa katawan, ubo, cramps, diarrhea, hindi natunawan, sipon at para ma-boost ang buong katawan. Ngunit ayon sa pag-aaral, ito din ay kilala sa paglaban ng mga bakterya na naging dahilan sa pagkakasakit ng ating mga alagang manok. Ang phenol sa oregano ay nagsisilbing antibiotic. Meron din itong flavonoids na nakakatanggal sa pamamaga sa katawan ng alaga. Pwede rin itong gamitin laban sa E. coli, salmonella, avian flu at kahit yung infectious bronchitis. Ang halamang ito ay nakakatulong din na magpalakas ang immune system ng ating mga alaga. Para makuha ang katas ng oregano, maglagay lang ng 5 hanggang 6 na dahon sa sinaing na malapit ng mainin. At pag naluto na ang sinaing, pwede mo na itong kunin at ibigain. Ang katas na ito ay palamigin at diretsong ipainom sa mga manok na may sipon bilang tubig nila. Siyempre, para iinom ito, uhawin muna ang mga alaga.
Kung nakasanayan mong bigyan sila ng tubig sa may bandang 7 or 8 sa umaga, huwag mo muna silang bigyan ng tubig at yung pinalamig na katas ng oregano ang ibigay sa kanila sa may 9 or 10 ng umaga. At ulitin ito sa bandang hapon at pagpapainom nito. Pwede rin namang ipainom gamit ang sirens na syempre yung walang karayom. Hindi lang siya tumutulong para malusaw ang plema o sipon sa lalamunan at ilong ng manok, meron din siyang anti-inflammatory action. So ang irritation ng throat ng manok, irritation ng daanan ng pagkain ng manok, humuhupa rin. At the same time, meron nitong antibiotic action mula doon sa oil na laman doon sa pagpiga ng dahon. So for 5 to 7 days, pinibigay ko ito sa mga manok na may mga sakit. At para sa prevention at pagpapalakas ng kanilang resistensya, kumuha ng isang tasang dahon. Pakuluan ito ng 5 hanggang 10 minuto at palamigin. Ang tubig na ito ay ihahalo sa inuming tubig ng ating mga alaga. Gawin ito lalo na sa panahon ng tag-ulan tulad ngayon. Lagundi. Ang lagundi o Vitex nigundo o mas kilala sa tawag na Chinese Chase Tree, 5-leaved Chase Tree or Horseshoe Vitex or Nisinda ay isang malaking aromatic shrub. Ang lagundi ay tumutubo hanggang sa taas ng 5 metro at may dahon na sumasanga sa 5 maliliit na dahon. Ayon sa pagsusuring phytochemical ng DOST, ang lagundi ay may crisophenol D, isang sangkap na may katangiang antihistamine at muscle relaxant. Meron nitong isoorientin, castesin at lutulin at glucoside na rin na may epektong kasintulad ng antihistamine. At ngayon, napag-alaman din na hindi lang pala ito mainam sa tao. Ito ay pwede rin gamitin gamot sa sipon ng ating mga alagang manok. Para makuha ang katas ng lagundi, pakuluan ang kalahating kilo na dahon sa 2 litrong tubig sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. At palamigin ito, ipainom ito ng 2 beses kada araw sa loob ng 5 hanggang 7 araw. Ang alagaw. Ang alagaw o Premna odorata o fragrant Premna ay isang halamang namumulaklak na tumutubo sa mga isla ng Pilipinas at karatig bansa nito. Ang bulaklak nito ay kumpul-kumpul sa isang sanga at ang bunga naman ay maliliit na bilog na tila mga paminta na kulay lila o itim. Maglaga o magpakulo lamang ng 8 hanggang 15 pirasong dahon ng alagaw sa 2 o hanggang 3 basong tubig. Palamigin ito at ipainom sa mga manok na may sipon 3 beses kada araw sa loob ng 5 hanggang 7 araw. Ito ay mabisa laban sa sipon, pisik at kahit lagnat ng manok. At ang katas ng sariwang dahon naman ito ay pwedeng gamitin laban sa kuto ng manok at panlinis ng sugat. Dikdikin lang ang dahon at ipahid ang katas nito sa balahibo ng mga alaga. Ang pang-apat naman ay ang sambong. Ang sambong o Blumea balsamifera ay isang uri ng halaman na tumutubo sa mga bansang tulad ng Pilipinas. Ito ay isang aromatic shrub na tumataas ng 1 hanggang sa 4 na metro at ang mga sanga naman nito ay umaabot sa 2.5 cm. Sa tao, kilala ang halamang ito na sa taglay nitong diuretic properties na nakakatulong sa bato. Ngunit base sa research, napatunayan na rin itong mabisang gamot sa mga alagang manok laban sa sipon at pisik. Nakakatulong din ito para pababain ang temperatura ng mga manok kaya mainam din ito laban sa lagnat ng mga alaga natin. Maaari mo itong ilaga at ipainom sa mga alagang may sakit. Para gamitin, kumuha lamang ng 30 to 50 na pirasong dahon at ilaga sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Palamigin ito at ang pagmalamig na, maaari na itong ipainom sa loob ng 5 hanggang 7 araw. Ang pinaglagaang dahon naman ay maaaring gamitin bilang dagdag na pagkain sa mga manok. I-chop lamang ito at ihalo sa kanilang mga pagkain. Ang panglima naman ay ang damong Maria. Ang damong Maria o Artemisia annua or sweet wormwood ay nabibilang sa family ng Asteraceae at ginagamit sa poultry production bilang gamot sa sipon at pisik ng manok. Ang dahon kasi nito ay may natural na taglay na pampatanggal ng sipon at lagnat ng manok. Bukod pa rito, ito ay ginagamit rin bilang anticoccidial at antiparasitic agents dahil meron itong artemisinin composition sa herbal na gamot na ito. Isa pang halamang gamot ay ang sili. Ang sili o Capsicum frustescens o chili ay mayaman sa vitamin A, vitamin C, potassium, folic acid at fiber. Ito ay may iba't ibang uri, klase at kulay. May maanghang din at meron din namang hindi. Para sa tao, mainam ang sili bilang gamot laban sa diabetes, mataas na kolesterol, sakit sa puso at ginagamit na pampapayat. Ngunit para naman magamit sa mga manok, dinudurog muna ang bunga nito at haluin sa tubig bago ipainom.
Ipainom ang tubig na may sili sa umaga at hapon at gawin ito sa loob ng 5 hanggang 7 araw. Pwede rin namang isubo diretso ang bunga nito sa mga malalaking manok. Yun ang sili. So yun po ang 6 na herbal plants para gamutin ang sipon, pisik at saka lagnat ng ating mga manok. Panghuling paalala, kapag ang manok ay may sakit na sipon, pisik at alak, ay mabuting ihiwalay ito agad habang ginagamot upang maiwasang makahawa sa iba. So mga boss, sana makatulong ulit ang topic kong ito para sa iyong mga manukan. Salamat!